Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinig ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinig ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at maitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikabulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa pangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat
sa silong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay ligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Araw ngayon gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, at mga anak ni Zebedeo, at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak,
mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka sa Simon Pedro at tinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes at tayo po ay nasa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi lang po ito natapos nung linggo o nung salubong, kundi mayroon tayong tinatawag na octave. At pag sinabing octave, 8 araw na talagang pagninilayan natin muna ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi naman agad-agad parang natatapos na, kundi yung paanyaya ay pagnilayan pa natin ng mabuti at unawaing mabuti ang mga mensahe na ibinibigay sa atin ng diwa ng kanyang muling pagkabuhay. So natunghayan po ninyo kung paano naging ganyan ang itsura ng Poong Nazareno ng kanyang pasanin ng krus at nang siya ay ipako at doon nang siya ay muling mabuhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka naman. Ano ba, tulog na o ano? Pero meron kasing marami sa atin minsan, buhay ka pero hindi ka nabubuhay. Buhay ka pero malungkot, buhay ka pero ang dami mong alalahanin, buhay ka pero wala kang sigla. Kaya nawa, namnamin natin mabuti, si Kristo hindi na natili sa kahirapan. Si Kristo hindi na natili sa libingan. Si Kristo ay muling nabuhay at siya ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nawa makita natin yung aral. Ang sabi dito, ito yung pangatlong araw o ikatlong beses ng pagpapakita ng Poong Jesus Nazareno. Ikatlo na. Pero, dito nga po, halimbawa lang, kung nagsimba kayo, kahapon, ang Ebanghelyo, nagpakita si Jesus sa kanila. Nasusundan po ba? Habang sila po ay nasa isang silid, biglang lumitaw si Kristo, ang bati niya, sumainyo ang kapayapaan, nakipag-ayos. Tapos, kinabukasan, eto ngayon sila Simon Pedro,
kasama ang iba pang mga alagad, ang sabi ni Pedro, mangingisda ako. Sabihin nyo nga po, mangingisda. Dalawang kahulugan yan. Pag sinabing mangingisda ako, para bang ipinapakilala ni Pedro, siya ay mangingisda. Tama ba? At kung aalalahanin mo, nung tinawag ni Jesus si Pedro, siya ay mangingisda. So tinawag ni Jesus at tumigil sa pangingisda si Pedro. Nakakasunod po? Yan. O kaya naman pwedeng sabihin ni Pedro, mangingisda ako, ibig sabihin, babalik ako sa trabaho ko. Kung ano yung gawain ko noon. Nakakasunod? Yan. O ngayon, ibabalik ko ulit. Pasko ng pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Bakit babalik si Pedro at ang mga alagad sa kung sino sila dati at sa kung ano ang kanilang ginagawa dati? Ang bilin ni Kristo, pag wala na siya, kayo ang magiging mamamalakaya ng mga tao. Hindi na kayo mangingisda, hindi na kayo mangingisda ng mga isda, kundi ng mga tao. Nakakasunod pa. Makatulog na naman. Okay. Kaya po, magandang mapagnilayan natin. Kung gusto mong pagpalain ka ng poong Nazareno, pakinggan mo ang kanyang sinasabi sa iyo. Sundan mo kung ano ang paraan ni Jesus na sinasabi sa iyo at hindi yung babalik tayo sa dati nating paraan. Kaya mahirap po, na dasal tayo ng dasal, pero balik naman tayo ng balik sa kung ano at sino tayo bago natin na, yun nga lang ang tanong, naranasan niyo ba ang poong Nazareno sa pagkabuhay? Naranasan mo ba? Kasi kung hindi, wala nga mangyayari. Kasi ang paanyaya, huwag ka nang bumalik sa dati. Ang paanyaya, magpatuloy ka na. Ituloy mo, huwag pabalik, huwag paatras. Kundi pasulong tayo dapat. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Babalik ko ulit kila Pedro sa mga alagad. Sa unang pagbasa, nagbago na sila eh. Yung dating mga tahimik, yung dating mga duwag, ngayon matapang na naninindigan na ipinapakilala si Kristo. Ipinapahayag ang mabuting balita. Eto na sila ngayon eh. Kasi tinawag sila muli ni Kristo nung magpakita si Jesus sa kanila na bumalik sa dating buhay. Eto kayo ngayon, wag na doon, eto. Kaya nga nang sabihin, di ba, sabi magdamag, wala silang huli. Kasi yun yung paraan. Pero nung sinabi ni Jesus, ihulog nyo sa kanan. At sinunod nila, di ba, napuno ng isda ang kanilang lambat. So kung gusto mo ng pagpapala, pakinggan mo ang Nazareno. Kaya mo yan. Harapin mo yung takot. Kasi dapat ngayon, mas matapang na tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matapang ka. Hindi yung nakikipagsuntukan, hindi yung nakikipag-away, hindi yung nakikipagsabunutan, kundi maging matapang tayo sa pagharap at sa pagtupad ng ating responsibilidad. Kasi mahirap yung iyak tayo ng iyak, pagkatapos natin umiyak, babalik ka pa rin kasi alam mo yung natatakot ka, paano ko mabubuhay? Kasi ang inaasahan mo, naniniwala ka na kailangan kong bumalik sa taong hindi ko naman asawa para lang mabuhay. Babalik ka na naman, nagdiwang tayo ng Pasko ng pagkabuhay, babalik ka na naman sa pagsusugal, sa pagkakasino. Babalik ka na naman sa dating buhay.
babalik na naman tayo doon sa pagpili natin ng mga magnanakaw. Di ba? Kaya nga, panawagan natin, di ba? Katoliko naman siguro itong mga may-ari ng mga oil companies. Katoliko naman siguro itong mga marami nating mambabatas. Yun nga, natapos ang Pasko ng pagkabuhay, ang pagdiriwang nito, nabuhay na si Kristo. Kaso, Lunes na Lunes, balik na naman sila sa pagnanakaw. Sinabi na nga, huwag kang magnanakaw. Pero tayo naman, pili ng pili at kampi ng kampi sa magnanakaw. O ngayon, ano nangyari sa atin? O, kaya pa ba? Nakakabili pa ba ng gasolina? Kanina, sabi ko, hindi ko alam kung matutuwa ako na ang luwag-luwag ng kalye ng Quiapo. Normally, masikip yan Biyernes kasi nga, hindi na kayang mamasada ng mga jeepney drivers. Kasi balik tayo ng balik sa paraan natin na para mabuhay kasi sayang naman po yung 1.5. Isang araw lang yan. Tapos sabi ko, nasaan yung mga electric vehicle? Na gusto nilang ipalit sa jeep, pero wala din yung electric vehicle. Naintindihan? Gusto ng Diyos umayos ang buhay natin. Pero wala tayong ginagawang pagbabago. Pilit tayong namumuhay sa dati. O ngayon, affected tayo lahat. Hindi ko nga alam kung tama ba yung observation ko? Maswerte pa yung mga walang trabaho kasi may ayuda. Pero kayong mga nagtatrabaho, kailangan yung magbayad ng tax para may pang-ayuda. Hindi ko rin maisip, di ba? Hindi pa nakakabili ng gasolina kasi nga may gera, so may stock, pero 150 na. Kasi ang iniisip nila, pag nagbukas, bibili na sila. Bili mo yung kinukuha na agad, yung pambili. Naiintindihan niyo ba? Kasi hindi tayo pwedeng biba Nazareno, tapos wala tayong ginagawang pagbabago sa mindset, sa pag-iisip. Babagsak lang dito, Lord, pabagsakin mo, tag-1,000. Ganun ba? Sipagan mo. Mahirap yung ayuda lang ng ayuda. Mga mambabatas natin, walang maibigay na solusyon, kundi ayuda. Sinong nakikinabang ng ayuda? Pasensya na po kayo, Pero kasi, ang daming gulay ang nabubulok ngayon. Ang daming farmers na naiiyak na lang kasi, di ba, hindi kumikilos. Dasal tayo kasi ng dasal, di ba? Lord, tulungan mo. Pero kailangan natin kumilos. Hindi mai-transport ang mga gulay, may mga solusyon. Hindi ko alam, pero hindi ko alam kung nagkukonsabahan ba? May conspiracy ba? Na sisingil na ang mga oil companies para may maibigay sa mga politikong tatakbo sa 2028? Ngayon pa lang kasi, di ba? Sana magising naman kasi tayo mga deboto. Dasal tayo ng dasal pero ayaw natin kumilos. Sasabihin na, wala tayong makain, ang dami nga nating tinatapon ng mga biyaya ng Diyos. Mayroong pagkain, nabubulok na nga Kaso ayaw nating kumilos na pwede namang magpadala ng mga truck-truck, sasakyan ng mga sundalo, ng mga pulis, kunin yan, itadilhin, kaya lang, ayuda. Pera. Okay. Kanino ba? Balik yon. Ibibili nyo rin. Balik din sa kanila. Ay. Ano ba? Balik na lang ba sa libingan si Nazareno? Kasi hindi pa tayo namumulat
Pero yun nga lang, no? Talagang napakabuti ng Diyos kasi taon-taon gagawin natin ito hanggang sa mamulat ang bawat isa sa atin. Dahil kahit kailan, kahit ang tao nagpapabaya, kahit ang tao balik ng balik sa dati niyang pag-uugali, ang Nazareno patuloy pa rin na magpapakita para tayo bigyan ng kalakasan nang sa ganon mabuhay tayo ayon sa Panginoon. Sabihin nga ulit sa katabi, mabuhay ka na. Yan ang gusto ng Nazareno, mabuhay tayo, maging masaya tayo, mahirap mabuhay sa libingan, mahirap mabuhay sa kadiliman. Kaya sana po, muli no, magdasal tayo ng mabuti, magtulong-tulong tayo at makiisa tayo sa kung paano maiaahon ang bawat isa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Heso Kristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon muling nabuhay, papanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Ituhin
ay tumahimik na ang buwan ay kumindig bilang bukod natin. Alleluia, Alleluia, Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan, bilang panapahito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isuubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli, sana po mamulat tayo ang ating mga isipan. Naranasan na natin to nung COVID, na walang mga matitinong plano at desisyon ang ating mga politiko. Ngayon naman, gera. Hindi man bumabagsak dito ang mga missiles, pero affected tayo. Kaya sana makita ninyo gaano kahalaga na ang inyong binoboto ay merong puso at malasakin at lalong-lalo na merong utak, no, kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon. Nakakaawa na po ang napakarami nating mga kababayan na hindi rin naman talaga nakakatulong ang mga ayuda. Dahil ang ayuda, minsanan lang yan. Pero kung aalisin nila muna ang tax, tapos ang problema. Mas magiging magaang. So sana po, no, magsalita kayo, iparating po ninyo. Ha? At kung makakatulong kayo, tawagan ninyo yung mga farmers, bilhin ninyo ang kanilang mga gulay at ipamigay o ilako kesa mabulok lang ito. Mapakinabangan pa ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paran mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati